Wala pang 1 year si Duterte, malami nagawa, 6 months pa lang. Sino? Si Duterte, Ano? 6 months pa lang. Oo. Kasi yun ang pangako niya eh. Kaya nga nagtiwala sa kanyang tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Oo. Totoo naman. Eh, sa loob na, naniniwala ka tayo sa loob ng 1 year ng Duterte, marami na siya nagawa. Oo naman. Napakarami niyang Ano nagawa. mga nagawa ni Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagkakatiwala ng pulis eh? Anak at tinapa. Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, mangyayari yan. Totoo naman. Nangyari. Nga, ang ginawa niya, pinahugot niya lahat ng iskalawang at pinadala niya sa amin. Nandutera lugar kami. Ngayon, iskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam mo ng mga taga ng iskalawag na eh. Papatayin ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng iskalawag yun lang. Di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya lahat eh. Panahon ni Digong. Oo. Nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Diba? Hindi natin malalahat. Pero disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong respeto ako. Katulad ng araw mga panahon na namaan. Pero ngayon, pare, utangin na dati hindi ako sumasagot sa pulis. Ngayon, pag dumata ng pulis, nakita ko yung uniforme. Kasi nga, naranasan din nila kung ano naranasan ng ibigyan. Diba? Pero habang patagal ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? Ang laki ng pinagkaiba. Kasi nung kapanahunan eh, Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? ay hindi na nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yan yun, di ba? Yun yung, yun yung panahon na sabi nga nila, ikaw lang ang pinakamatapang na tao kung gagawa ka ng kabalbalan sa panahon na Digong. Kasi alam mo sa sarili mo, alam natin lahat na maaaring ikamatay din. Diba? Gawa ka ng kapuhay mo. Gawa ka ng kapuhay mo. Ngayon, kaya ko nasabing nanahimik at nagkaroon na respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan na kaagad ng pag-iisipan yung tao. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, patikinuhin ko ang Pilipinas. Sino pang presidente sa dita ng gano'n, kundi siya lang, ang isip tuloy na tao, balin niya. Diba? Balin niya nga tayo, 6 months, patikinuhin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman na sa loob ng 6 months ay nagawa niya. Nagawa niya pa. Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalan. Kasi nga, yung dininis sa ating mga Pilipino, yung dininis sa kalaman natin na kapag ka gumawa ka ng kabalbalan sa panahon ng Duterte, may kalatagyan ka. Grabe yun. Diba? Ano yung inuuna niya doon sa Pilipinas? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kagad. Yung mga butante. Yung kagad ang inuna niya, di ba? Hindi pa sir, ang inuuna niya yung mga tipagin, yung limang mga generals. Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna niya. Yung mga Kung anong problema. Di ba? Kasi nga, nararamdaman niya, walang respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, di ba? Nasa gobyerno, wala silang respeto. Dati. Or dati. Sabihin sir, pinalit niya yung respeto. Oo. Yung kagad ang una niyang ginawa, kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa kapulisan, kasundaluan, para kahit pa paano, matutok nilang mag-open ng problema. Di ba? Nagkaroon pa nga ng matalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Di ba? Ngayon, ito sistemang yun, nagawa niya ng paraan ng ganung bagay. Kahit matataas na opisyal, nilalatak niya, wala siyang pakailan. Di ba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun, ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir, Sa kanya ngayon mag 2 years na siya. totoo lang, sir. Sa ngayon, ha? Kasi, para sa akin na nga, sa mga katulad namin na talagsakan at
yun sa salita ni Duterte. Oo, kapanahon nga ngayon, na wala na si Duterte, para sa akin na hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik na sa dati. Bumalik sa panahon ng Kapanahonan ng ibang presidente. Hindi kay Duterte. Diba? Bumalik na sa dating kalakaran ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi ka pwedeng magsabi